Isang mapagpalang umaga po, kung umaga po diyan sa inyo 'no, at isang mapagpalang tanghali naman po kung tanghali po diyan sa inyo habang pinapanood niyo yung videong ito. At isang mapagpalang gabi naman po kung gabi niyo pinapanood ang videong ito 'no. At kasalukuyan po, we are under the enhanced community quarantine na po at grinab ko po yung pribilehiyong ito upang ah, share sa inyo 'no ng encouragement 'no, upang makagawa ng video na kagaya nito. At sa akin pong paninimula, hayaan niyo po na mai-share ko sa inyo ang kwento ng isang passenger. Ang passenger po nung ito ay mag-isa lang siyang babiyahe, wala po siyang kasama. At nung tinignan po niya ang kanyang pera ay tamang-tama lamang sa pambili ng kanyang ticket 'no. At ang biyahe po niya ay 3 araw 'no, pabalik sa kanila. So ganun nga po yung nangyari 'no, bumili po siya ng ticket. Nung tinignan niya ang kanyang bag ay meron po siyang isang Skyflakes lang 'no, at ganun nga po yung nangyari, bumili po siya ng ticket at nung sumakay po siya, nung binuksan po niya yung kanyang Skyflakes 'no, at tinignan niya na mayroong 3 piraso. Sa isang piraso ay meron po siyang 3 hati 'no. So ginawa po niya, sabi niya magsusurvive ako dito. Isang Skyflakes kada araw. Dahil mayroon siyang 3 hati pa, yung isang Skyflakes na yun ay pagkakasyahin niya sa buong magdamag. So ganun nga po yung ginawa niya, inalmusan niya yung kapiraso ng isang piraso no. Then pinutol niya ulit sa tanghalian niya, then hapunan niya yung huli. Doon kinabukasan, kinuha niya ulit yung isang Skyflakes at binali ulit, almusal, tanghalian, hapunan. Sa ikatlong araw, ganun pa rin po yung ginawa niya no. So sa madalit salita ay nag-survive po siya no. At nung malapit na po siyang nung natatanaw na po niya yung daungan ng barkong ito ay lumabas po siya no. At lumabas po siya sa kanyang kwarto at tinignan niya na mas malawak no. At nung nasa parang pinaka terrace po siya no, na public terrace, ay nakasalubong po niya yung isang captain ng barko. So sabi ng captain na to, siyempre binati po niya yung passenger, sabi niya, "Kumusta po sir?" Sabi niya, "Na-enjoy niyo po ba yung biyahe natin at yung mga pagkain natin sa barko?" Sabi po niya. Then nagulat yung passenger na to, sabi niya, "Ha?" Sabi niya, may pagkain ba dito?" Sabi niya. "Yes sir," sabi niya, "kasama po yan sa ticket na binili niyo." At sabi ng passenger na to, "Kaya pala tuwing umaga, tanghali at gabi, umaalis yung mga kakwarto ko. Ngayon pala umaalis pala para kumain." So, ano nyo, maisip man ito na napakaraming pagkain, huli na, no? At nakadaong na sila o malapit na silang dumaong sa daungan ng barkong ito. So, ano po ba ang matututunan natin sa kwentong ito? Yun minsan sa buhay po natin, nagiging kagaya po natin yung passenger na to. Meron pong plano ang Panginoon sa buhay natin. Ngunit, hindi po natin nakikita yung pribilehiyong iyon kasi hindi po natin inaalam ang the best plan po ng Panginoon sa buhay natin. Marahil po sa oras na to o sa mga may pagkakataon na nagtatanong ka sa sarili mo na kalooban pa ng Panginoon na hindi matupad ang mga plano ko sa buhay. Kalooban pa ng Panginoon ng kasali ba sa plano ng Panginoon ng mga trials na to na pinagdadaanan ko. Kanya po sa buhay ng tao, minsan dumarating sa buhay natin na tinatanong natin ang ating mga sarili. Minsan ang ating Panginoon pa nga. No? Pero alam niyo po, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan mo, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, mayroong nais na ituro ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa bawat planuhin mo na nabibigo, mayroong naka-open na mas the best na plano ang Panginoon sa buhay mo. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a better future." Ano niyo po, kung malalaman mo lang ang plano ng Panginoon, sabi niya doon, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a better future. Bro, paano ba natin malalaman yung plano ng Panginoon sa buhay natin?
Siyempre, number 1 is prayer. Through prayer, maaari mong malaman o marami mong makausap ang ating Panginoon, maaari mong malaman kung anong plano ng Panginoon sa buhay mo. Number 2, the Bible reading. Basahin po natin ang aklat ng Panginoon. Sabi nga po, bigay ko po sa inyong follow-up verse ng Joshua o Josue chapter 1 verse 8. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Sabi po dito, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Malinaw po sinabi ng scripture na huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo to, ibig sabihin i-meditate mo po ang Word of God upang masunod mo o matupad mo ang lahat ng nakasaad dito sa scripture. In the same time, sabi dito ng scripture, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kung tinatanong po natin sa ating sarili, paano natin malalaman ang kalooban o ang plano ng Panginoon sa buhay natin? Through scripture. Magbasa po tayo ng Biblia at malalaman po natin kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po natin gayahin yung kagaya ng passenger sa illustration na hindi po niya nakita yung mga privilege sa kanya as a passenger. Sa atin naman po bilang isang Kristiyano, huwag po natin hayaan na hindi natin makita ang plano ng Panginoon bilang isang Kristiyano sa buhay po natin. Napakarami pong privilege, napakaraming plano ng Panginoon sa buhay natin. Kung hindi po natin pagbubuli-bulay ng ang salita ng ating Panginoon, kung hindi po tayo mananalangin, ay hindi po natin malalaman kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya I encourage every one of us po na manalangin po tayo at magbasa ng aklat ng Biblia, o sa mga meron pong Biblia sa inyo, magbasa po tayo ng Biblia. Sa mga wala, sa application po ng mga cellphone. Pray, read the Bible, and apply. Manalangin po tayo, magbasa po tayo ng Biblia at isa buhay po natin yung mga binabasa po natin sa scripture. Sa ganung paraan ay maunawaan po natin ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. At kung ikaw ay hindi pa po tumanggap sa ating Panginoon Jesus bilang sariling Diyos tagapagligtas, tanggapin mo po siya upang patuloy mong maunawaan, upang patuloy mong makilala, magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon. At kung ikaw naman po ay Kristiyano na, o kung ikaw man ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang sariling Diyos tagapagligtas, this is the time magbasa ka na po ng Biblia upang lalo mo pong maunawaan kung anong plano ng Panginoon sa buhay mo. At salamat po, at tunay nga po na sa Diyos lamang ang kapurihan. Salamat po sa pagkikinig at manatili po tayo sa ating mga bahay at i-grab po natin yung privilege na to na makasama ang ating family and at the same time makapag-aral po ng salita ng Panginoon, makapanalangin, makapagbasa ng Biblia, at the same time mai-apply po natin. At salamat po sa time. To God be the glory po. God bless us all po.